sabi-sabi ng mga kalaban ng mga nina Senator Marcoleta at si Senator Alan K. Peter na ito daw ang pag-aagawan ng Senate presidency ay dahil sa impeachment. Hindi po yan, palagay ko hindi po yan. Kasi po yung Senate presidency, importante yan doon sa investigasyon ng mga korupsyon sa Senate Blue Ribbon. Kasi kahit ano pong gawin itong grupong itong minority 11, ay hindi naman ho sila makakakuha talaga ng 16 votes to convict. Kasi sa konstitusyon natin, 2/3 vote po or 16 votes ang kailangan nila para mag-verdict ng guilty at matanggal sa pwesto si Vice President Sara. Kaya sa ngayon, nag-iisip-isip na sigurado ang BBM gang kung ano na naman ang pwede nilang gawin. Dahil 11 versus 11, wala naman hong titinag dyan. 11 versus 11, wala na hong titinag dyan, no? Kaya ang Senate presidency sa ngayon ay kay Senate President Alan Cayetano pa rin. Wala, matatalo na ito siguro sa bukid nun. Galit na galit na yung mga Duterte supporters doon. Mindanao ang bukid nun eh. To begin with, diba? But ano ba ini-expect nyo? Magsisession pa sila, nahuli na nga ang kasama nila. Correct. Kung ako din naman na nandun ba't naman ako mag-attend ng session? Ihatin ko siya. Hatin ko pa nga siya hanggang Sandigan Bayan eh. Parang hindi talaga sila senador, no? They don't deserve to be seated there. Kasi tinatanong nila integridad. Pero the way they act, parang nasa yung integrity doon. Ang outfit natin, ready. Sanang, galing ka ba sa exercise, sa boxing, or bumalik ka na dun sa iyong ano? The Queen of Bardagulan is in the house. Diba? Pero mother, sabi mo parang UP, ano ba yan? UP colors ito, Kati. Alam mo, kaya ko na lang to nilabas kasi pumayat na ako. Oo nga. Diba? Oh, look at the face. It's getting smaller. Thank you kay Dr. Baker, ha? Oo nga, Dr. Baker, maraming salamat sa palibreng, ano yun? Yung drip. Collagen drip. Oo. Kati, anong topic natin ngayon? Alam ko na ang topic. Sure yun, di ba? Yung pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Oo, mother, parang halatang-halata, no? Parang yung halatang-halata ako sa akin, yung halatang-halatang pinipigilan ang flood control. Kasi bakit naunang hulihin ang mga senator kaysa dun sa mga binanggit ng mga testigo tungkol sa flood control projects na mga congressman? Oo. Bakit diba? hanggang ngayon si Garjola ng CWS Party List, ha? Hanggang ngayon walang balita. Walang balita kay, sino pa yun? Congressman Momo? May nabasa pa ako mga ganun Yung mga contractors. Mga contractors. Diba? Contractors. Ha? Hanggang ngayon wala. Inuuna ang senador, si Senator Revilla. Ayun naman, si Senator Jinggoy. Tsaka yung crush mo, Kati, na si Remulla. Ano ba nangyari doon? Na-disappoint ako doon Biro mo sabi ni si SP Alan sa kanya gumaganon si SP Alan sa kanya na don't do this, something like that. Don't do this. You respect the institution of the Senate. Never ito nangyari. Kahit doong si time ni President Cory at pinahuli si si Juan Ponce Enrile, ay hindi hinuli sa loob ng Senado. Kasi merong Kati, merong rule na sa separation of powers at saka the Senate as the upper house, highest institution ng legislators, ay hindi dapat inaaresto ang mga senador kung nasa loob sila ng Senate premises. Ibig sabihin, kahit nandun lang sila sa ground floor, wala sila sa kanilang opisina, as long as inside the Senate building and while the Senate has a session on that day. Pero ito, ang ginawa ni Remulla, talagang pipilitin pa niya na parang gustong-gusto pa niyang pusasan si Senator Jinggoy doon. Nagko-cooperate naman. Tumayo naman, in fairness sa kanya, napaka-dignified niya. At sabi nga niya, pwede naman ako mag-seek ng protective custody sa Senate kasi may session naman. Pero hindi ko gagawin yan. Dahil haharapin ko ito, ako po ay susurrender. Etong namang si Remulla,
alam mo, Pilipino tayo, Secretary Remulla eh. Pilipino tayo, we have to give. Sana, allow mo na lang yung senador to save his face, di ba? Yeah. Kasi senador naman siya eh, di ba? Hinalal yan ng tao. Ikaw, hindi ka nga hinalal ng tao, na-point ka lang ni BBM eh. Di ba? Kaya lang crush ka ni Cathy, kaya hindi kita masyadong ibubrutal ngayon. Kaya, pero makinig ka, Secretary Remulla. Yung asta mo na yan, hindi ka na talaga magugustuhan ng tao. Yung astang, you are being brutish. Yan, English na. Yung, pastigan na ba? Sabi ba naman niya, Cathy, sa kay Senate President Cayetano, please don't do this, sabi ni... Sen. Oo, ni Cayetano. Yeah. SP, ha? Sagot mo naman yun kay SP, Sir, you have lost that privilege when Senator Bato did not surrender. Alam mo, Mother, may mali dun sa statement na yun. Kasi una sa lahat, as I remember, di ba, ano yun, yung sila mismo sa kanila nang galing kay President BBM, sinabi rin niya, wala namang warrant of arrest sa mga panahon na yun si Senator Bato. So, saan nang galing yung sinasabi niya na parang nakatakas or pinabayaan niya or hindi sumuko? O hindi wala sinuko. naman. Ang inconsistent ka, Secretary Remulla. Kasi pumunta ka pa sa Senate, sinabi mo naman na wala namang warrant eh. Correct. Tapos ngayon sasabihin mo si Senate President Cayetano, you lost that privilege when Bato did not surrender. At saka, Secretary Remulla, ikaw hindi ka abogado Kaya, hindi pwedeng palampasin dahil alter ego ka ni BBM Secretary ka eh. Correct. Yung privilege po, hindi po yun up to you na tumanggal ng privilege na yan. Kung privilege yan, that is not a privilege. That is a rule or almost a rule because that is customary. That is a customary courtesy because of the separation of powers. Because ikaw, executive ang functions mo eh. Pero mo, sabihin mo, you've lost the privilege. Bakit, Secretary Remulla? Ikaw ba nagbigay ng privilege na yan? Kaya ikaw ang pwede ring bumawi? Exactly. Hindi po kayo pwedeng bumawi ng privileges at rights namin. Dahil kung yan po ay nasa batas, di po ba? At yan po ay nasa prinsipyo ng demokrasya, hindi po ninyo yan basta-bastang mabawi sa amin. Kaya ayaw na ayaw ko yung sabi mo, you lost that privilege when you're... Alam mo, nagpapa-presidential effect itong si Remulla, si John Vic eh. Alam mo, hindi na. Sinabi mo na walang warrant of arrest si Estrada. Ngayon, sasabihin mo na you lost that privilege when Senator Bato. When yes. Senator Bato de la Rosa did not surrender. Okay lang, Mother, kung talagang nung mga panahon na yun nga is yung may talagang warrant of arrest. Wala diba? naman eh. Si Trillanes lang daw ang may hawak ng warrant of arrest eh. Saka, tingnan mo naman yan kung talagang pipilitin nila ni Senate President Cayetano, pipilitin ipasok sa kwarto si Senator Jinggoy and will declare, the Senate President will declare he is now under our Senate protective custody. You wait for the Senate, the session to adjourn. O di ilang araw pa yon, di ba? Ganyan. Pero hindi nag-resist si Senator Jinggoy Estrada. Hindi siya nag-claim ng kanyang yun ang privilege niya sa Senado. Yun ang tinatawag na privilege niya sa Senado. At hindi yan pwedeng si Remulla ang makaka-take away niyan. Kung talagang protective custody siya doon ni SP Alan Cayetano, anong gagawin ni Secretary Remulla? Wawasakin niya? Ibabarina niya yung pinto ng opisina ng Senate President? Di ba? It's going to be katawa-tawa. Hindi po ba? Kaya po tingnan nyo ang demeanor ng mga majority senators. Kita nyo si Senator Marcoleta, nasa kilikod. Si Amy, nasa tabi mismo ni Senator Jinggoy. O si Camille Villar, nasa likod ni Senator Jinggoy. Sabi lang kasi sinabi ni SP Cayetano na we will walk with him outside the Senate. Paglabas niya sa Senate building, he will go with you. Di ba ba?
Ngayon, sasabihin niya, hindi daw nag-surrender, in-arrest daw niya. Paano mo masabing hindi yan nag-surrender? Hindi ka naman nakaserve pa ng warrant of arrest, lumabas na nga siya eh. Lumabas na nga siya para makasurrender siya sa inyo eh. Alam mo, ito talaga ang hindi ko maintindihan bakit ngayon wala nang parang wala nang good manners ba, Kati? Ang cute ni Sen. Rodante Marcoleta, Oo. nakahawak talaga kay Jing, parang tatay. Oo, tsaka siya, kasi sa lawyer, di ba? Oo, correct, Kaya correct. hinawakan niya talaga, Kaya, ito namang minority, nagpa-picture doon, naka-gown pa. My God. Sayang ang gown, ha? Nagpa-picture. Puro optics. Alam mo, nagtataka rin ako, Mama Bing, na grabe ang atake sa liderato ng Senate ngayon, no? Halatang-halata talagang sinasabotahe, halatang-halatang pinapasama, at nagkakaisa yung mga supposedly na mga luminaries na abogado na dapat nagtatanggol sa institusyon or kung ano yung dapat na paninindigan ng Senado is yung pa mismo ang nagpapasama. Katulad na lang ng paghahalin tulad ni dating Senate President Franklin Diron sa si Senate President Alan Peter Cayetano sa isang haring walang kaharian. Matapos na mabawasan daw ang bilang ng mga miyembro ng mayorya sa Senado mula 13 tungong 11 kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Noong Lunes, kaugnay ng kasong pandarambong o plunder. Mother, anong klaseng komento yan na nanggagaling sa dating isang senador, kapwa-senador? Ano masasabi makikita mo? naman natin na talagang the political lines are already drawn. Yes. Nagkalinyahan na ito eh. Naging divisive na talaga ang Senado. Ngayon, tingnan mo kung kailan ito naging divisive. Nagsimulan ito naging divisive nung Blue Ribbon Committee Ni Sen. Rodante. Marcoleta na gusto niyang i-investigate yan sila lahat. Lumabas na nga yung, di ba, isa na gustong mag-state witness, yung Diskaya. Yes. Di ba? Tapos kinuha sa kanya yan. Diyan maalala niyo mga kakababayan, diyan Si Gutesa. talaga nagsimula. Si Gutesa, Oo, si Gutesa, di ba? Doon nagkakagulo. Ng affidavit ni Gutesa ay ginamit din ngayon ni Ombudsman Boying Remulla sa pagkaso niya kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin, he gives credence to the affidavit and testimony of Gutesa. Diyan nagsimula yan. Ang hidwaan at linyahan. Kaya yung Senate presidency became the prize na kailangan kung sinong may hawak ng Senate presidency ay siya ang magkokontrol kung ang Blue Ribbon ba ay kanino ibibigay o hanggang saan lang ang kanilang investigasyon dyan. Kung mababaw lang para maging maligaya lang ang mga tao ng konti pero hindi talaga tatamaan si Romualdez, di ba? Hindi nga pinapunta ni-require si Romualdez dyan. Sabi ni Ping Lacson, courtesy daw. Ba't hindi kayo masibigaw ngayon na courtesy naman kayo sa senador? Huwag nyo naman hulihin yan. Correct. Nandito na kami sa session hall eh. So ngayon, 11 versus 11, Kati. Okay, balikan natin yan, Mother, yung Senate leadership, no? Yung pagiging Senate President. Apparently, nagulat din kasi ako dito kay past President, Senator Miguel Zubiri, no? Na sabi niya, may nilabas siyang statement na, if I'm not mistaken, sa Bukidnon Bar something, if I'm not mistaken, pakicorrect po ako, na sinabi niya na traidor daw kasi siya ng ilang ilang senador kasi ang pangako sa kanya, ibabalik sa kanya ang leadership. Una, ako, Senator Mig Zubiri, mas importante sa'yo yung maging Senate President ka ulit kesa sa pangangailangan or panawagan ng mamamayang Pilipino na ating sugpuin or hulihin natin yung mastermind ng pagnanakaw sa kaban ng bayan na lantaran na ho, kapakapalan na po to. Ano po bang ginagawa nyo? Pero alam mo, Mother, in a way, I get it. Kasi nung Senate President siya, may gaat bycam din. Oo naman. O, di ba? Oo. So, malaki din yun. Malaki din yun. So, hindi lang siya. Si party nun, of course, sila Grace po. Oo nga, Nandun din. oo. Bakit Diba? ba si Grace po hanggang ngayon? Tahimik. Tanong ako ng tanong. Bakit ba ombudsman, hindi yan siya kasali? Yes. Yan sa listahan ng mga isasakdal. Ba't yung sinali si Chis Escudero?
tapos ang Senate Finance Committee Chair, si Grace po, hindi nyo sinali. Si Saldico, sinali nyo. Kasi chairman siya ng Finance or Appropriation sa House. Ang sinasabi lang naman namin, Ombudsman, baka naman pwede walang exemption. Hindi selective. Hindi selective. Kasi tingnan nyo ginagawa nyo, inuuna nyo yung oposisyon ng mga senador, hindi ba? Kasi ang target talaga dyan, sa tingin ko, mga kababayan, yung hindi lang yung impeachment kasi alam na nila na hindi sila makakuha ng 16 votes, Kati. Correct. Ang target talaga dyan ng Senate presidency dahil yun ang susi sa flood control na investigation. Ayaw na ayaw nila si Senator Marcoleta dyan, hahawak dyan. Diba? Baka may mabubuking dyan. So, it's 11 versus 11. Correct. Oh. So, wala talaga magkakaroon. I don't think magkakaroon ng palitan pag gano'n, no? At saka, Mother, meron pa. May binanggit kasi si Assistant Ombudsman Nico Clavano. Sabi niya, hindi dapat paghaluin ng politika at pananagutan sa batas sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Ginawa ni Clavano ang payag bilang tugon sa sinabi ni Estrada bago siya isinuko sa Sandigang Bayan, kung saan iginiit dito na inalok umano siya ng pagpapaalis sa mga kasong kinakarap kapalit ng pagtalikod sa mayoryang bloke na kaalyado ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito pala yung sinasabi nila na may lilipat na isa. Oo. Para kanila naman yung majority. Yes. At binulgar ni Senator Amy na tinatawagan ng may tumatawag sa mga senador, threatening them na yung mga kaso nila or tutuloy yung mga kaso nila pag hindi sila lumipat. No? So, naniniwala ba ang mga tao sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada? Palagi ko naniniwala. Kasi alam nyo, itong BBM gang na ito, yan talaga style nila eh. Pag hindi ka nila makuha sa maleta, kakasuhan ka. Mother, Yun ang typical... naniniwala ang mga tao dyan. Typical brat. Alam mo, hindi nakaranas ng hirap. Kapag hindi na nakuha yung brat ko kasi is, alam mo yung spoiled brat, na pag di nila nakuha yung gusto nila, ang gagawin nila ay mga haras at magbubuli. Diba? This is the perfect example of everything, no? Tapos kung titignan mo si BBM, parang hindi makapatay ng langaw. Di ba? Parang English speaking na parang, mo bait-bait niya, ganon-ganon. Pero, nervyos na yan, Kati. Ay, oo. Nakita ko doon yung sabi nila sa Bloomberg na interview na he is worried that all of his programs, hindi daw itutuloy, balik ta rin daw ni BP Sara pag siya ang naging presidente. Ang tanong, may programa ba? No, isa pa yan. Diba? At sa pangalawa, ang totoo naman kaya siya nag-worry, na anxious siya, ay dahil alam naman niya na mananagot siya. Yes. Mananagot siya. Bakit naman si former Senator, President Gloria Macapagal Arroyo? Yung ganong kaso na nagbigay na nga ng TRO ang Supreme Court Hinuli pa. Di ba? Hindi nakalabas. Talagang gustong hulihin. Di ba? At nung yung panahon na yun, ang Secretary of Justice ay si Secretary De Lima. Correct. Kaya Sanay sila sa ganitong galaw. sanay sila sa ganitong galawan. Kaya wala na, hindi na naniniwala ang mga tao sa iyo, BBM, kaya kan minus 15. Oy, grabe ka, BBM. Minus 15. Di ba ang tao pag nililibing ay minus 6 lang? Feet below the ground. Ikaw, BBM, minus 15 feet below the ground ka na. Yan ang laking problema mo na kahit anong pamigay mo ng bigas, kahit anong ganyan-ganyan, alam ng mga tao, inaalaw nyo na mag-smuggling sa sibuyas. Kaya naman, ang sibuyas ay 5 piso na lang. Grabe. Ang mga local farmers ay wala na. Kawawa. Sa kalye na lang ibinibenta. Dahil napakamahal naman ng gasolina papunta sa Maynila. Ay, wala na. Yan din ang ginagawa nyo sa amin sa Negros. Yung pinahayaan nyo mag-smuggling ng kalamay, ng asukal. Oo, yun ang malala. Para bumagsak yung presyo namin, ang asukal. Dapat tigilan na yan. Dapat kasi, di ba, look, katulad ngayon, nung nagkagera, kung ang karamihan sa produce ho natin, or pagkain natin, mga kagamitan natin, umaaso tayo sa ibang bansa
Pag nagkaroon ng, sa Strait of Hormuz, nagkaroon ng hindi tayo makadaan, saan tayo pupulutin? We need to produce our own products. Oo. Ang dami ho nating way. Di ba? Yun na nga. We can do kaya nating gumawa ng sarili nating asukal. Ba't tayo kukuha sa labas? No, kasi Ang nga bigas Kati, natin and all. merong kickback. Bawat importation may kickback. Yun Yan. Tsaka yung matagal na namin sinasabi yan sa Negros na itong mga fructose sugar, yung mga ginagamit sa mga soft drinks, Kati, at mga sweetener, galing pa yan sa labas. Yeah. Kaya, ipinapayagan pa mapasok dito, Ano no? ba yan? Kaya yung sugar mismo na walang bibili, di ba? Yeah. Kasi sa labas galing yung fructose sugar na yan, yung mga syrup-syrup, Yeah, nilalagay yan oo. sa mga soft drinks, ganyan. So yung smuggling po, nagsimula yan nung naupo si Bongbong. Di ba? Alala mo, nung gusto niya talaga, Department of Agriculture Secretary yes. siya. Kasi Oo. nandyan lahat ng smuggling eh. God. O, di ba? Kaya, huwag niyong kalimutan. Sibuyas, una na naman ng sibuyas. Tapos, anong tawag doon? Garlic ba yon? Garlic, Yung kamatis. kamatis. Mga chili pepper. Oo, Di ba? yung mga sili. Mga sili, ganun. Oo. Alam mo, kaya siya interesado sa Department of Agriculture. Kasi nandyan ang importation. Yan, yun na At target ang niya. dollar, magkano ang dollar ngayon? Grabe. Magsi-67. Grabe. Kaya Sorry, ito, 60 ano na. more than 90% of our food and goods ay imported. At sa taas ng dollar ngayon, kaya po Luging-lugi tayo. tayo Wala tayong mataas ang presyo ng ating mga pagkain. Kasama na dyan ang bigas na ini-import pa galing sa Vietnam, galing sa Thailand. Wala nang value yung ating pera, Mother. At saka another topic, Mother. Nung nakarang Lunes, which is yesterday, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang reklamong impeachment na isinampa laban sa kanya dahil umano sa unconstitutional ito. Sa pamamagitan ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Michael Poa, isinumite ni Duterte ang kanyang tugon sa 4 na articles of impeachment na ipinadala ng Kamara de Representantes sa Senado na nagsisilbing impeachment court, Mother. May hanggang June 1 si VP Sara upang magsumite ng kanyang sagot sa reklamong impeachment. Ayon kay Poa, isa sa prayer nila ang maibasura ang mga paratang. May mga Oo. depekto o infirmities daw ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Totoo yun eh. Kitang-kita naman natin Maleta-maleta, Kati, Maleta-maletang dokumento. Hindi maleta-maletang pera. Correct. Alam mo, may nakausap ako. Sino man nakausap kong tao na sabi niya, yung friend daw niya, yung daw nagpapasok ng mga maleta galing China at kung saan-saan, yun daw talaga ang negosyo niya. Tapos binibenta niya sa mga wholesaler, ganyan-ganyan. Ito pong recent lang, wala na po siyang sales. Yeah. Sa yun pala, doon pala pumupunta yung mga maleta na yun. Nauso yung maleta-maleta. Maleta gang. Biro Oo. mo yun. Pinapakyaw. Lahat ng pera o basura pinapasok sa maleta. Di, ang dami nga maletang bibilhin. Agree. Ang sinasabi ni VP Sara, ng mga lawyers niya, na i-dismiss na lang ang kanyang impeachment complaint dyan sa Senado, ay isa po yan sa mga legal remedies na allowed naman sa kanya. Hindi pa nga nakakonvene na ang impeachment court, nagsumpa na sila, pero hindi pa ho nakastart ang pre-trial bago mag-trial. Ngayon, ang sabi-sabi ng mga kalaban ng mga nina Senator Marcoleta at si Senator Alan P. Peter na ito daw ang pag-aagawan ng Senate presidency ay dahil sa impeachment. Hindi po yan, palagay ko hindi po yan. Kasi po yung Senate presidency, importante yan doon sa investigasyon ng mga korupsyon sa Senate Blue Ribbon. Kasi kahit ano pong gawin itong grupong itong Minority 11,
ay hindi naman ho sila makakakuha talaga ng 16 votes to convict. Kasi sa konstitusyon natin, 2/3 vote po or 16 votes ang kailangan nila para mag-verdict ng guilty at matanggal sa pwesto si Vice President Sara. Kaya sa ngayon, nag-iisip-isip na sigurado ang BBM gang kung ano na naman ang pwede nilang gawin dahil 11 versus 11, wala naman hong titinag dyan. 11 versus 11, wala na hong titinag dyan, no? Kaya ang Senate presidency sa ngayon ay nakay Senate President Alan Cayetano pa rin. Kaya nagtatanong kasi po ang mga tao, paano yan attorney? Di wala na pong quorum yan. Wala pong quorum kasi nasa konstitusyon po na para magka-quorum ang Senado ay dapat po majority ng total number ng senador. Kahit po absent yung iba, nakabilang po yan sila sa quorum. So sa 24, ang quorum ay dapat minimum 13. Ngayon, walang quorum kung 11 lang mag-attend, walang quorum kung 11 lang din sa kabila ang mag-attend. Correct. Pero para makagana naman ng trabaho ang Senado, siguro naman ang minority leader, si Senator Soto, ay maka-attend naman ng session, hindi po ba? Kaya para walang may quorum at makapagtrabaho na sila, total, nagrereklamo naman sila na ang dami daw trabaho, hindi sila makatrabaho, hindi mag-attend kayo. Hindi Pero ba? nakakatawa naman din kasi, mother na, nung ang tag sila nag-walk out, parang okay lang. Oo. Nung iniwan nila yung usapin sa plenaryo, nag-walk out lang sila. At nakita ko doon, may nakita akong video, sana nga hindi talaga yun siya, no? Si Sen. Mig Subiri nagyaya. Tara na, let's go. Wala, matatalo na ito siguro sa bukid nun. Galit na galit na yung mga Diba? Duterte supporters doon. Mindanao ang bukid nun eh. At tas kahapon na naman, Sayang. nagko-comment siya, marami tayong trabaho, ganun. You guys are so selective. Napaka-selective nyo. Pag pabor sa inyo, kayo mabuti. Kapag di nyo gusto, pasasamain nyo. Diba? Yung majority right now, they're just quiet. To begin with, diba? But ano ba ini-expect nyo? Magsisession pa sila, nahuli na nga ang kasama nila. Correct. Kung ako din naman na nandun ba't naman ako mag-attend ng session? Ihatin ko siya. Oo, Hatin diba? ko pa nga siya hanggang Sandigan Bayan Parang Diba? hindi talaga sila senador, no? They don't deserve to be seated there. Kasi tinatanong nila integridad. Pero the way they act, parang nasa yung integrity doon.